will exercise our power. Our sovereign power. We will terminate everyone. Putang ina nyo, we will terminate everyone. Matakot kayo sa amin. Papasko lang kami. Papasko lang kami. 1989, nag-decide ang mga ranger, patay kung patay na lang kami. Pucha, problema kayo. Kahit anong negotiation ang gustuhin ninyo, pagka nag-decide na yung mga ranger noon, at the time, kung ayaw na namin, wala nang usapan. Tapos na kami sa usapan. Bongbong Marcos, Tamba, ang window na lang ninyo na maayos ito, December 25. December 25. Babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, babagitin na yan. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo ha. Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo, ayon sa ating putingas, inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure hindi na magtitiwala dyan si Inday. Sabi nga ni Inday, never again. Day, after all, mapati-pati ka din sa ilang mga linti na tangdom, abala. Hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them again? Sabi nga niya sa kanyang kanina, di ba, ay kahapon, sa kanyang press con, you know, hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. My God! Do you think? Well, hindi, alam na ni Inday yan. Hindi na makipag-areglo. Ay, Marcos, wag ka na magpabudol. Wag mo nang budulin si Sara. Wag mo na kaming budulin, mga putang ina ninyo. Yes. Magandang morning sa atin lahat, mga kasama. Nandito naman si Kuya Lutz nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito ha. Oo, grabe. Grabe ho kasi sinungalingan na nangyayari at ginagawa nitong si Mount Apo. Biruin nyo ha. Ang sabi niya doon sa statement niya sa kamera, meron daw ho di umano nagpaputok. Pero bakit tinatanggi ng mga kapulisan at tinatanggi ng Taguig City? Mamaya ho sa dulo ng ating video, ipapakita ko sa inyo yung slide ng pagtanggi. Baka naman talagang gumagawa lang talaga ito ng eksena. Para maging popular at popular ang kanyang pangalan. Pero sorry ate. Sorry hindi ka na ho babango. Sa mata ng tao, ang baho mo, ate, sa mata ng tao, mabantot ka. Dahil sa kung ano-ano mga pinagagawa mo, kay BP Sara. Sabi dito ni Elena de la Cruz. Salamat, Elena, Ito ay isang video na binigay ni Chikadora. Grabe. At mamaya, sa dulo ng ating video, abangan nyo ho kung sino ho. Meron daw gustong umareglo. May aareglo kay BP Sara. Sabi dito sa video, aaregluhin na lang para matapos na ang usapin. Hindi ho ganun kabilis yun, kuya, kung sino man yung gustong umareglo. Para magkaayos? Bakit? Sabi pa rito, nanginginig na raw. Nakabalita na ho, ang ganang mamayan. Sa ganang mamayan, yung peaceful rally, nalalapit na. Di umano, sabi rito ni James. Ito, pasok na natin si Chikadora para alamin natin kung ano ang kanyang pahayag dito. Chikadora, pasok. Oras na patalsikin nyo ko, madadamay ang opisina ng Pangulo. Matapang na sinagot ni Vice President Sara Duterte at pinatunayang mukhang hindi makakalabas sa kani-kanilang mga pangarap ang di umano'y mga kongresistang nag-aambisyong mapatalsik sa kanyang pwesto ang Vice President na si Sara Duterte kahit patila pinag-utusan di umano sila ng liderato ng Kamara at ng House Speaker na si Martin Romualdez. Kahit raw hindi aminin ng mga kongresista, tila ito raw ang di umano'y may pakina sa lahat ng impeachment complaint laban sa kanya.
kahit na sinabi na ng Pangulo na huwag ituloy ang kasong pagpapatalsik laban sa ikalawang Pangulo. Sa nasabing viral interview ni Vice President Sara Duterte, kinumpirma nito na in all legal ways, mapapatunayan nilang mali ang akusasyon ng mga nasabing nagreklamo ng impeachment laban sa kanya, partikular di umano sa public funds raw na nilustay ng Vice Presidente sa pamamagitan ng confidential fund. Sa kanyang nasabing interview, nilinaw mismo ni VP Sara na ang 125 million pesos confidential fund na tila ipinuputok raw ng butse ng maraming mambabatas ay hindi galing sa kanyang opisina. Galing mismo ito sa opisina ng Pangulong si Bongbong Marcos na ibinigay lamang sa kanya 11 araw bago matapos ang taon. Kaya't kung magsasampa raw ng reklamo ang mga mambabatas na ito, tila madadawit raw ang Pangulo. Ikalawa, sa in-emphasize ni VP Sara, ang nasabing confidential fund ng kanyang opisina na umabot sa 370 million plus na nagastos noong nakaraang taon ay tila di hamak na mas maliit sa 4 na bilyong pisong pondo o di umano'y allotted para sa confidential at intelligence fund ng Office of the President na ni isang resibo ay wala raw ipinakita sa publiko. Kung transparency and real accountability raw ang hinahanap ng mga kongresista, dapat raw nilang imbestigahan din ang opisina ni President Bongbong Marcos na tila hanggang ngayon hindi raw maipaliwanag sa publiko kung nasaan at kung papaano ginastos ang mahigit sa 4 na bilyong pisong confidential at intelligence fund noong nakaraang taon. Yan. Eh bakit nga sa opisina lang ni BP Sara o budget lang ni BP Sara ang hinahalongkat lagi 4 billion. 4 billion ba? 46 billion. Wag naman ganun. Sa bagay, oo, alam naman talaga ang usapin dito sa survey, di ba? Nakikita nyo sa survey. Meron doon mga survey kung sino ang pinagkakatiwalaan nyo sa 2028. Merong mga lumalabas ang mukha dun. May naglalabas ang bakulaw, may naglalabas ang kulay pink, may naglalabas ang mga virus. Oo. Pero ano man lumabas dun, ang pinakamalaking survey, 98%, si BP Sara. Kaya yun ang punteriya nila. Si BP Sara at ang Duterte. Diba? Alam niyo naman kung bakit. Ayaw nilang paupiin. O mahalungkat ang kabahuan. Alam niyo naman ng mga Duterte, hindi hukurap yan. Ginagawan lang na issue dahil nga ayaw nilang manalo. Alam niyo naman ng mga bakulaw, ganid sa pera, di umano. Yan ang punto dito. Ayaw nilang papwestuhin para hindi mahalungkat ang kanilang kabantutan, ang kanilang mga kadurubuhan sa buhay. Akap. Ilang bilyon, inaprubahan, wala sa plano, wala sa program, inaprubahan, may tagapagtanggol pa. Kunyari, ayaw, nanahimik. Nanahimik. Bakit? Milyones daw di umano ang kikitain ng mga... sino yung nagtatanggol? Ayan ang Pilipinas. Kaya kung gusto nyo mabago ang Pilipinas, 2025, yung mga PDP line, At saka, siyempre, yung partido na solid ng Duterte, iboto nyo. Binigay ko na sa inyo yung mga listahan. Ulitin pa natin. Naalala yung cellphone ko isa, naka-charge Andun yung lahat ng listahan. Yun ang iboboto nyo. Dito tayo. Bakit meron mga gantong usapin na naman? Sigurado, nagsisinungaling lang itong matandang apo na to. Nagpa-interview pa tignan niyo kung ano lumabas sa interview dito. Usapin dito, mamaya sasagutin niya ng isang, ikaw, sabi rito, Solon question, Makati City Police over delay report of shooting incident. Alam niyo ho, narilib po ata sa pwesto yung officer ng Makati dahil sa kwentong barbero na ginawa nitong si Mount Apo di umano. Pero sa mga pag-iimbestiga ng mga kapulisan at sa statement ng Taguig
Eh wala naman daw ho nagpaputok. Eh tignan natin kung ano na naman kwento niya rito. O ipasok mo. Usap po natin si ACT Teachers Party List Representative, Daddy, sino siya? si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Ah, Kaugnay yan po nung pala tinatag- yun! Ah! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Shooting incident, saan ba? Makati ba o Taguig City? At ano ba ang issue? Bakit nakukonekta si Congressman Franz Castro sa naturang shooting incident? Ang sabi ho din sa report, nirelieve na sa pwesto yung hepe ng Makati City Police. Magpakwento ho tayo mismo kay Cong Franz Castro. Oh, 'di ba? Narilib na ngayon. Kawawa naman yung pulis. Oh, yung hepe. Magpapasko pa naman. Oh. Ano mangyayari kung narilib na? Tutuloy pa ba yung sahod niya? Ayan lang tanang katanungan, no? Oh, iimbestigahan, ililipat lang. Kawawa naman yung tao. Nagtatrabaho ng maayos. Marilib lang dahil sa kwentong barbero na hinain ng isang matandang Mount Apo. Kawawa. 'Di ba? O, tuloy natin. Cong Franz, magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradyo Servisyo. Good evening. Good evening, Johnson, at sa iyong mga taga-subaybay. Opo, bagamat siguro ilamanan ng balita ito, pero para sa mga hindi nakasubaybay doon sa kwento, una, ano ba talaga nangyari? Anong meron nung time po na yon na kayo naroon? BGC ba ito or Makati nang merong magpaputok ng baril? Hindi, galing ako sa bumabaybay kami doon sa along BGC. Yo. Tapos, nakaliko na pala. Pagliko, Makati City Mm. na pala. Ay, Makati na pala yun, Makati Avenue, sabi ng driver ko. Opo. Kita nyo? Una, yung sinabi niya doon, sa camera, taliwas dito sa sinasabi niya ngayon. Eh, kawawa ho yung hepe na narilib. Ha? Kung ganyan kayo magkwento, kawawa yung tao. O, tuloy. So, na-realize ko lang na Makati na yun. Kasi, galing kasi ako ng BGC. Akala ko BGC. Na-realize pa yung nila. road na yun. Yung yung road na yun. Opo. So, ang nangyari, nag-stuck kami. Ito ang tanong, may babalik ho ba yung tao na narilib ngayon? May babalik ho sa pwesto? At kung kahihiyan na ginawa nyo doon sa tao na yon, o mabibigyan nyo ba ng sorry lang yon? Mababayaran nyo ba ng sorry lang yon? Di ba? Ginagawa nyo ng mga kwentong barbero. Wala namang katotohanan. Oo. Para lang siguro. Oo. Sumikat. Sino? Sumikat ka. Eh, naku po. Sikat ka na. Lamang ka lang balita lagi, ate. Oo. Dahil sa mga hindi magandang mga ginagawa mo. Di umano. Dito sabi ni Jobert. Tuloy. Sa traffic. Tapos, sa unahan namin, siguro after us, isa sasakyan. Tapos, may mobile. May mobile na sasakyan. No? Tapos, merong bumaba na dalawang lalaki doon sa mobile police. Tapos, yung motorbike, may motorbike na dumaan sa harap namin, bandang kanan. Tapos, yung si police, pumunta doon malapit sa may side ko. Tapos, Ito lang kung alam mo na may nagpaputok at nakita mo, dumaba sa mobile, sana kinuha mo yung plaka. Oo, at nang gano'n, na alam mo kung sino yung nagpaputok na lespo. Diba? Ano ba naman, ate? Kwento na lang yan? Oo, para lang may masabi. O, tuloy. tapos maya-maya, may narinig na kaming putok galing doon sa lugar, sa sa side ko. Yung police bumaril. So, hinahabol yata daw nila yung naka-motorbike. Oh. So, yun ang nangyari na kinagulat ko. Kasi traffic yun eh. Tapos, maraming mga yung sabi ng isang driver ko na nasa likod, yung isang staff ko na nasa likod, yung isa nga daw na car na nasa likuran namin, so, lumabas yung driver, pero pumasok kasi narinig niya nga yung putok. So, ako kasi nung nagputok na, hinila ko na isang staff ko, yung buko ako tumapa. Opo. Kasi nga may putok na. So, yun ang nangyari. Opo. So, Kung lugar Franz- pala yun ng Makati Avenue. Opo. So Oo. siguro unang tanong, Ito parang hindi na naniniwala ang mga taong bayan. Nasakyan ka. Hinila daw siya ng isa stop niya, yumuko at dumapa. Paano ka makakadapa sa kakarampot na espasyo ng sasakyan? Kung yumuko, okay yun. Maniniwala pa kami. Kung dadapa ka doon, parang hindi ka panipaniwala. Ano? Sige. yung ikamoy dalawang lumabas mula ho dun sa police mobile, uniform naman, naka-uniform naman ng pulis. Oo, naka-ano naman sila, naka-uniform. Kaya sabi ko nga, bakit lumabas ng mga polis na to? Opo. So, Ikalawa, yun, nasa mobile card sila. opo, ikalawang tanong, meron ba talagang dumaan na nakabike man na hinahabol di umano ng dalawang pulis?
Ayan ang abangan natin ha, dahil may adso. Oo, dumaan doon sa harap ng sasakyan namin. So bandang kanan siya gumanon biglang kanan siya pumaling palikod pa opposite. Tapos Nauutal si ate, parang hearsay, o kwentong pakutsero na lang. O, eto naman, pakinggan natin ang pahayag, dahil wala naman natatanggap daw na balita. Ito talaga, spokesperson to ng kapulisan. Tignan natin para alam nyo rin, no? Hindi lang yung side niya ang laging napapakinggan. Pero yung side na sinasabi niya, ay nako, medyo alanganin pa. Eto, sabi dito, ano ba sabi dito? Wala pang natatanggap na ulat, umano'y harassment ng pulis versus Representative Castro. Tingnan natin. Walang natatanggap na ulat ang Philippine National Police kaugnay sa umano'y pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni Representative Franz Castro sa Taguig. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier Ito pa. Una, hain niya, Taguig. Nung nagpahayag ng statement ang Taguig, Makati naman ang binanggit niya. Kawawa nga ho, yung opisyalis na na-relieve. Diba? Tuloy. Brigadier General Jean Fajardo, dapat anya ay inireport ito ng mambabata sa PNP upang agad na naaksyonan. Kinondena ni ACT Teachers President Antonio Tino ang umano'y pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni Castro habang papauwi mula sa isang event sa Taguig noong Miyerkules. Verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District, wala po silang na-receive na ganong report po. But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para we could take action on that po. Di ba? Kailan ito? 1 day ago. Hanggang ngayon wala hong natatanggap. At dito, sa ibibigay kong slide sa inyo, sana mabasa natin kasi medyo mali ito Maliit siya. May statement dito. Lakihan na natin para makita nyo. Ayan ho, ang sabi rito, lakihan natin Zoom. Kita nyo ba? Ang sabi dito ng statement dito, the City of Taguig would like to clarify that there was no shooting incident in Bonifacio Global City, BGC Barangay Fort Bonifacio on the evening on December 11, 2024 as reported by Honorable Franz Castro during the 30th Public Committee hearing of the House Quad Committee. Upon verification with Honor Castro drivers Mr. Jeffrey Aton, he clarified that the incident transferred along Makati Avenue, which is within the jurisdiction of Makati City, not Taguig. Moreover, Taguig Police Substation commanders, the BGC State Association, and Mega World Security Offices all confirmed that no such incident occurred in BGC that date on or in recent weeks. Wala hong ganun. Bakit nagkakaroon ng mga ganyang statement? False statement. Pinakawalan nyo sa kamera. Hindi ho ba nakakahiya? Ngayon, na-relieve ngayon yung, ito sabihin natin sa Makati. Sabihin natin sa Makati. Okay, sa Makati. Ngayon, meron na po ba kayong statement na makikita na naghayag na ang Makati na may ganung incident? Kung wala po yung katotohanan. In fact, it has been reported that officers of Makati PNP were relieved on their duties following this incident in their jurisdiction. Kawawa, kita nyo yun, di ba? We call on Honor Castro Office to issue a clarification statement to avoid confusion and to maintain accuracy in report concerning public safety. Taguig City is committed to ensuring peace and security in all areas under its jurisdiction. Yan ang sinasabi natin. Diba? Wala pang kasiguruduhan. Kaya mas maganda, hintayin muna nila yung report ng Makati kung meron man.
Di ba? Una binanggit niya BGC. Tapos nung sinabi ng driver, nakalusot na sila sa BGC, Makati na raw. Wala pa namang clarification. Nagsalita kagad siya. Ngayon, kawawa yung na-relieve. Dito natin pag-usapan, bakit ba galit na si Sir. Nagsalita na siya dito. Iba-iba na yung mga pahiwatig. Meron na mga usapin na talagang may boses ibang klase. Pasok mo, Sir. You have the opportunity to shine as a commander. Both in the AFP and the PNP. The opportunity to shine and to do something right. Huwag niyong sayangin. Kumbaga sa tadhana, talagang kinakailangan yung marbil, kinakailangan yung browner, yun yung takda ng panahon na kayo yun nandyan. Pero kung putang nasasayangin ninyo yung pagkakataon, ang lalabas sa history, yung browner at yung marbil, pinalitan ng kanyang subordinate. Inaresto silang lahat kasama yung mga ibang opisyal, colonel o mga major, captain lang ang umaresto. Imagine, and then under house arrest, pending investigation. So you have to look at it na do not waste the opportunity to shine. No? Kaya nga, mga Intel, I don't give a shit kung pinapakinggan nyo ko, you make a report out of my blog or ilalagay nyo ko sa order of battle na threat to national security o pare, hindi. Kayo ang threat to national security, I'm telling you now. That's why yung taong bayan, hindi nyo na mapipigil. Patayin ako, hindi nyo na mapipigil. Umiikot na yung gulong. Hindi na mapipigil. Nagsalita na kasi ako, nandun na spirit. Buhay na. Mamatay ako, titibay lalo yung spirit. Hindi nyo kayang takutin na ang taong bayan. Yun yung punto. No? Hindi nyo kayang takutin na. Gising na yung taong bayan. No? Kayo, bangag, yung taong bayan, naglalaway. Naglalaway sa dugo ninyo. Naglalaway para sa retribution. No? Para pananagutin kayong lahat. Lahat kayo na kampi-kampi. Laban sa taong bayan, kampi-kamping pagnakawan ng tao, kampi-kampi kasama yung komunista, kampi-kampi kasama yung mga droga na sindikato. Yun yung issue namin. Hanggang hindi ninyo ini-explain yan, we will exercise our power. Our sovereign power. We will terminate everyone. Putang ina nyo, we will terminate everyone. Matakot kayo sa amin. Papasko lang kami. So, ano yung position of strength o yung tactical advantage na pwedeng marating ng taong bayan? Parang wala na Parang wala na yung hindi na aabot sa negotiations. Hindi na Papasok ang Amerikano? Hindi na Kasi kahit pumasok ang Amerikano, wala magawa Amerikano. Yun ang isipin nyo. Kasi hindi kayang kalabanin na Amerikano ang milyon na Pilipinong galit. At pagka pumasok kasi Amerikano, in the right mind, magpapalit pa na administration, isipin nyo, no? Analyze nyo maigi hindi pwede yung Biden na style. Papasok yung Trump administration, naggalit sa korupsyon, galit sa bangag. No? I-adapt nga yung putangin ng Duterte strategy para masupil yung drug addiction sa kanila. Yung tukang. Ay, mga Amerikano, we want you tukang. Hanip yan. We want you give us instructions how to do EJK. Mag-schooling pa mag-schooling kayo, magpunta pa doon si Tatay Digong Siya pa instructor. EJK. Ako na lang instructor. Sumasayad pa rin So,
Kaya kailangan ko ipahinga, kaya ayaw ko mag-vlog eh. Iba sa inyo, kulit eh. Parang nanghihinalo pag hindi ako nagsasalita, baka akala eh, natatakot na ako. Puta, ako matatakot. Sabi sa inyo eh, yung mga nagsasalita laban sa akin, di ako kilala. Tatawanan niya kami kanina eh, ni Sir, ng mentor ko. Yung unang-una kong inabutang official sa six company. Ano yan eh, mga snappy talaga mga 81. Mga class 81. Snappy talaga. Monteagudo, si Orlando De Leon, dating 81, naging 82. Tapos ito si George. Marami pa snappy dyan. Si Mike, no? Mike snappy yan. Si Robert Lee. Snappy rin. Excuse me. Marami sa 81 magagaling. Mga berdugo eh. Mga nagsasalita na rin. Simple lang mga upper class, mga mista, mga underclass. Simple lang. This is not about Duterte, not about Marcos na pinagre-resign. Actually, terminate nga siya ng taong bayan eh. Pag hindi ka nag-explain, Marcos, pag hindi ka nag-explain, mateterminate ka ng taong bayan. Kasi galit ang tao eh. Humingi ka ng time ng taong bayan para pakinggan ka sa campaign mo. Pinakinggan ka. So, ano ba naman ngayon? Sagutin mo yung hair follicle drug test. Ayaw mo sagutin. Kaya, dumadagdag yun sa suspicion, talagang bangag ka. Tapos yung ginto. Tapos yung mga pera. Kaya, anything under the sun except Bongbong Marcos, papayag ka ba na tanggalin? Patahimikin si Lisa Araneta Marcos, pag tanggalin mo sa Malacanang, papayag ka ba na, kunyari, stalemate, kumalas yung sundalo. Ayan na. Kumalas. Nakita mo, impending disaster kayo. You have to be quick thinking. Ha? Marcos, you have to be quick thinkers. Mga advisor, mga military men, paligid ni Marcos. Kaya sinasabi ko sa inyo, 89, coup. No, na-negotiator ako. In-explain ko sa inyo na how we came into Makati and then kaya namin desisyonan. Right there. Ano ba hinihingi nyo? Pera? Sige. Promotion? Sige. Tanggalin yung kabinete? Sige. Anything under the sun. Reform sa armed forces? Sige. Kasi mga ranger hindi hiningi eh. Ako nga eh, pupunta ako doon sa side ng mga ranger. Ganito, ganyan. Ang parameter, anything under the sun, except Correcino. Yun, kahit anong hingin nyo. Hingin nyo, lahat. Kung ako kayo, hingi pa ako ng media. Cover lahat ito para may ebidensya. Walang ebidensya eh. Kaya nga, putang. Kaya lessons learned yun. Pag kami negotiation, dapat may media coverage. Huwag na yung mainstream media. Binabaliktad. Ipasara na lang yun ng taong bayan. May nagsabi pa nga sa akin. Mainstream media, isara. Tanggalin nyo, i-revoke yung mga lisensya nyo. May point eh. Kasi wala kayong binalita kundi yung mali eh. What's the point? Cancel kayo. Revolutionary government. Tanggal na lisensya nyo lahat. Sarado kayo. Wala na. Ang matitira dyan, UNTV, Net25, siyempre open ulit yung SMNI, wala na ABS, CBN, Channel 7, sino ba? Channel 5, lahat kayo na bayaran. Yung sinasabi nila na hindi nagre-report ng tama, ba't ba nagkaganong kayo? Ano ba nangyari sa inyo? Bakit parang ang nire-report nyo, bias na bias, no? Napakawalang yan itong mga Duterte, ganon, tapos nun, mga palpak yung nire-report ninyo eh. Parang yung mind ng tao. Nasabi ko na, you are bordering on being a threat to national security under my book. No? Kasi you are shaping
the mindset of the Filipino people. You are helping na sway yung utak ng taong bayan towards a government who is corrupt, who is addicted, who is sleeping with the enemy, who is abusing its authority and weaponizing the Constitution against the Filipino people. Yun yung mga issue. Ba't wala yan? Imagine yan. Kaya nga, something's wrong with mainstream media. That's why the Filipino people will not hesitate to shut you down. Yan, non-negotiable yun. Ay, paano ngayon pagka dumating tayo doon? So, dadating ba doon sa anything under the sun except Bongbong Marcos? You have to be quick. Isipin niyo, papasin kayo ng negotiation. Ang question, paano kung noon, 1989, nag-decide ang mga Ranger, patay kung patay na lang kami. O tiyan, problema kayo. Kahit anong negotiation ang gustuhin ninyo, except Cory Aquino, pagka nag-decide na yung mga Ranger noon, at the time, kung ayaw na namin, wala nang usapan. Tapos na kami sa usapan. Bongbong Marcos, Tamba, ang window na lang ninyo na maayos ito, December 25. December 25. Ano yung mga sinasabi? Itigil ninyo, putang ina nyo, itigil nyo yung impeachment ni Sara. Wag na wag nyong habulin. Pagka nag-impeach kayo kay Sara, sarado kayo. Yan impeach Sara, Sara kayo. Yun yun. Malinaw yun. Subukan nyo? Sige. Isasara kayo ng taong bayan. So, yan Hindi mapipigil yung tao. Yung sinabi ni Cap Dado rito, no? Meron na ho siyang matinding mensahe rito. At alamin naman natin kung ano yung pag-uusap dito. Oo, bakit nakakatunog na. Oo, yung sino nakaupo ngayon, parang humihingi yata ng areglo. No? Kung sino man ang magsasalita dito, kayo na hong bahalang humusga. O, ipasok mo ate. Mainit-init pa. Okay. Mayroong, I don't know kung babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, babagitin na yan. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo, ayon sa ating putingas, inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure hindi na magtitiwala dyan si Inday. Sabi nga ni Inday, never again. Day, after all, mapati-pati ka din sa ilang mga linti na pang abala. Okay, ilonggo yun. Naintindihan naman siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World. Ang siste ganere, okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. So, binubudol na naman. Alam niyo kung anong sinabi ng emisaryo kay Inday at mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na hindi niya alam, hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinagagawa ng kanyang asawang pusher. Asawang butod, budlo, putot, giatay, alpot, patutot, karat, biga-biga, tanan-tanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Tambalusos, ni Martin Romualdez kay Inday Sara. Kaya sabi ko sa kausap ko, nagbulol na rin ako. Sabi ko sa kausap ko, sabi ko, baka nang ina pala niyang hinayupak na yung Bangag. Talagang Bangag. Sabi ko sa kanya, sa tingin ba nila maniniwala si Inday Sara? Sabi nga, hindi nga naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin, sabi na hindi alam ni Bangag. Hindi ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodong. Hindi niya alam ang ginagawa ni Lisa Bartek. At ni Tambalusos kay Inday Sara. After niya mag-speech na, ano sabi ni Bangag nung nag-statement si Inday Sara? Baka ako ng ospital dito sa kapulburon ko. Ganito ba talaga magpulburon? Dumigil na nga ako, punyeta, baka masugon tayo sa hospital katulad ni Bangag. Okay, tigil na ako sa pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Tingnan mo, nagpulbos na. Okay, anyway.
Bangag talaga. Sabi niya, areglohan daw, magbati na lang daw, mag-reconcile daw sila. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Kuting dahil hindi naman daw niya kayang, hindi daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya, hindi niya makokontrol. Hindi po, tangina mo, Marcos Jr. Hindi ka lang under desaya, inutil ka, bangag ka, buwa ka ng ina, lumayas ka na dyan. Hindi mo nakokontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Recently, yes, Gerald, breaking news, bangag noon, bangag ngayon. Kita niyo mga kababayan? Hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsuktsakan sa PSG. At ang pinsan niyang Boyoy, no, algago. Anyway, ngayon, ano ba si Inday? Makikipag-areglo? Of course, never again. Number 1, makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuhaan ng security detail? Imagine ninyo, I believe, ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Lahat ng security ay tinanggal kay Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Gusto nilang magurgur si Inday. Tapos ngayon, makikipag-areglo si Inday Sara? Never again. Kasi may nagbabadya. Natatakot si Bangag na hindi niya matapos ang kanyang. Bakit hindi na nga abutin niya ng Hindi na abutin niya. Konting kembot na lang yan. So hindi daw niya alam, hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa kasi hindi naman nakokontrol ni BBM, sabi ng emisaryo ni Bangag. And the more na lumaki siya dyan, tama nga siya sinabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them again? Sabi nga niya sa kanyang kanina, kahapon, sa kanyang press con, hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. My God! Do you think? Well, alam na ni Inday yan. Hindi na makipag-areglo. Ay, Marcos, wag ka na magpabudol. Wag mo nang budulin si Sara. Wag mo na kaming budulin, mga putang ina ninyo. Yan narinig nyo ang mensahe. Oo, may natataranta na. O kaya ako naman hindi na binibigyan ng interruption kasi gusto ko may pabahagi sa inyo kung ano yung mensahe. Di ba? Mas maganda malinaw na malinaw, hindi na na-interrupt. O yan, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At pindutin mo na yung bell At share mo yung video at i-like. Mamayang hapon, meron po tayong upload. Ayan, hanggang sa muli. Bye-bye!